Actually, pares pa rin siya ng concept. Pwede mo siya i-rewrite in a form ng exponential. Then, solve mo na. So, para hindi malito, bigyan natin yung rule, no? So, kunyari, meron tayong logarithm of x to the base b. Pwede natin to i-rewrite in a form na magkakaroon tayo ng exponential. So, yung b, yung base natin, i-erase lang natin yung y, yung nasa labas. Then, magkakaroon tayo, equals natin sa argument natin. So, kailangan maging equal tong dalawa. Para maging, yun. So, para maintindihan, syempre, kailangan natin na example. So, number 1, so let's say meron tayong logarithm of x plus 3 to the base 2 equals 4. Nagawa. Anyways, kung i-rewrite mo to, gusto mo siya i-try, pwede naman. Pero kung may given ka, ito diba pare siya na itong format. So, i-rewrite natin siya ng ganito. So, yung base natin dito, that is 2. So, copy natin yung 2. Then, i-erase natin siya sa labas, itong naka-equal, which is yung y dito, diba? Which is 4 siya dito. Then, equate natin sa argument na x plus 3. So, ganun lang siya. Then, solve mo na for x. So, basically, yung 2 raised to 4, ano ba yung 2 raised to 4 natin? Diba ang 2 raised to 4 is 2 times 2 times 2 times 2, which is 16. Then, equals sa x plus 3. So, solve for x, mag-minus tayo ng 3 both side para ma-isolate yung variable x sa right side. So, makakancel na to. Matitira yung x. Then, yung 16 minus 3, magiging 13. So, ito yung magiging final answer natin. Ito lang yung general rule niya, guys. Pero yung mga ibang properties dapat marunong din. Though, na-topic na natin yung last time, kaya lang, hindi ko pa napopost. So, try nyo ito, mga basic lang. So, let's say meron tayong logarithm of x to the base 3 equals 2. Madali lang yan. So, meron tayo nito, guys. So, equate natin siya in a form na ganito ulit. Hello. So, magkakaroon tayo ng 3, yung base. Then, i-squared natin, kasi ito yung exponent natin. Then, equals sa x. So, basically, ano ba yung 3 squared? Ang 3 squared is 9. So, magkakaroon tayo ng equals x. So, that is the answer. Yun lang siya ginagawa. So, logarithm of 2x to the base 5 equals 2. So, magkakaroon tayo ng 5, yung base. Then, squared natin equals argument na 2x. So, yung 5 squared is 5 times 5, which is 25. Equals 2x. Then, to solve for variable x, kapag ganito yung format, dinidivide natin both side by 2. So, magkakaroon tayo ng x, which is 25 over 2. Or kung gusto mo siya gawing decimal, divide mo lang. So, paano ba mag-divide? So, kunin mo yung numerator. Then, yung denominator siya yung magiging divisor. So, 2 divide 2 is 1. 1 times 2 is 2. Subtract. 2 minus 2 is 0. Bring down mo yung 5. Then, 5 divide 2 is 2. 2 times 2 is 4. Subtract. 5 minus 4 is 1. Dagdag ng decimal point. Dagdag ng 0. Bring down yung 0. Magiging 10. 10 divide 2 is 5. 5 times 2 is 10 equals 0. So, magkakaroon tayo ng 12.5. Pwede yan. Kahit ano dyan. So, what if meron tayong given na logarithm of x to the base 2 plus logarithm of 3 to the base 2 equals 3. So, paano kapag ganito na yung given? So, basically, yung properties natin na ginawa natin last night ba yun? Or last night? Basta yung last time. Ma-apply mo yan dyan. 27? Ang bilis naman. Tama ba yun? Ano ba yung 2 cube? Ano yata eh. Paano gumaling sa math? May playlist ako guys ng mga fundamentals. Kasi once na namamaster mo kasi yung fundamentals, pagdating sa higher math, hindi na masyadong mahirap. May calculator ka. Kami rin. Ay,
Hindi, wala akong calc eh. Gusto ko sana magturo ng ano guys, ng caltech. Kaya lang wala akong calc eh. Nasira na yung calc na ginamit ko pang board. Tagal na rin kasi nun. Anyways, ito pa ito gagawin. So, isa sa properties ng logarithm guys, kapag same yung bases, tapos naka-plus, sinisingle logarithm natin siya. Like, magkakaroon tayo ng logarithm, yung base natin is 2 kasi pare sila base 2. Pero anong gagawin natin sa argument na lang dalawa? So, basically, kapag plus, yung operation, minumultiply natin yon. So, yung x times 3, magiging 3x. Then, equals sa 3. So, ngayon, dahil single log na siya, pwede na siya gawin yung, ginawa natin dito kanina, na kukunin mo yung base, then, i-exponent mo yung 3, then equals sa argument na 3x. Then, yung 2 cube, ano ba yung 2 cube? So, that is 8, diba? Equals 3x. Then, divide both side by 3. So, makuha tayo ng x, which is 8/3. So, kung may ganyan guys, pwede mo siya gawing decimal, or, katulad ng ginawa natin kanina. Actually, pag ginawa mo siyang decimal, magiging repeating yata. Anyways, pwede na yan 8/3.